at palayok ay matagal ng bahagi ng ating kultura. Ginamit ito ng ating mga ninuno sa pagluluto, pag-iimbak ng tubig at maging sa mga ritual ng libing. Katunayan, mahigit 3,500 years na ang nakalipas, gumagawa na ng palayok at paso ang ating mga ninuno. Isa nga sa pinakakilalang halimbawa ay ang Manungol Jar na siyang natagpuan sa Manungol Cave, Palawan at tinatayang ginawa noong 890 to 710 BC. Natuklasan ito ng mga arkeologo noong 1964 at ang takip nito ay may disenyo na dalawang tao sa bangka na sumisimbolo di umano sa paglalakbay ng kaluluwa matapos ang buhay. May 6 na tradisyonal na proseso sa paggawa ng paso. Una, ang pagkuha ng luwad or clay sa Ingles. Karaniwang kinukuha ito sa ilog o bukirin at pinipili lamang ang malinis at pinong klase ng clay para madaling hubogin. Ikalawa, ang pagmamasa. Tulad ng tinapay, minamasa rin ang clay. Hinahalo ito sa tubig hanggang sa lumambot at madaling hulmahin habang tinatanggal ang malalaking bato at mga dumi. Ikatlo, ang paghuhulma. Mano-manong hinuhubog gamit ang kamay o simpleng gulong. Karaniwang pabilog. Ang anyo, may sapat na kapal para hindi madaling mabasag. After nito ay ang pagpapakinis. Ginagamitan ng basang tela, kahoy o bato upang pakinisin at minsan nilalagyan ng simpleng ukit o disenyo. Ikalima, ang pagpapatuyo. Iniiwan ito sa ilalim ng araw ng ilang araw hanggang matuyo ng husto. Ito'y upang hindi mabiyak kapag sinusunog. At ang panghuli, ang pagsusunog o firing. Ginagawa ito sa open pit o pugon gamit ang kahoy, ipa ng palay o uling. Sa init ay nagiging mas matibay at matatag ang mga paso.